Di dapat ako hindi nila sa presinto. Ikaw! Get out of my house! Marco! Yung dugo sa kutsilyo, hindi mag-match sa blood type ni Trixie. Tigilan mo ang kaka-obsess sa kutsilyo at kay Angel. This won't help your defense. Hindi ka naniniwala sa akin? Alam mo, konti na lang talaga, mawawala na yung Marco na yan. Hayaan mo na si Angel. Let go of her. Huwag mo na siyang pag-initan, love, please. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya si Trixie. Hindi makukulong asawa ko. Inosente siya at papatunayan ko yun sa inyong lahat. I will sue them, anak. Sisiguraduhin kong hihingi sila ng public apology sa'yo. Sigurado ho ba kayo na siya yung nakita niyo? Siya talaga yun, yung nakita ko. May nahanap na akong alibay niya. May nakakita sa kanya nung gabing nawala si Trixie. Kung merong witness si ate, meron naman akong pasabog na ebidensya. Wala ka ba talagang kilala? Di ba, sabi mo nakausap mo yung witness? Siya yung magpapatunay na wala akong involvement dito. Eh bakit nasa itong cellphone ni Trixie? Kay Trixie yan? Oo. Ayan oh, tignan mo. Nakita ko sa gamit mo, sa drawer mo. Love, baka may nag-set up niyan, ha? Yung fingerprint ko. Paano set up? Nakita ko nga sa drawer mo. Sabi ni Spencer, ikaw lang may access nun. Hindi ko alam kung paano napunta yun doon. Isa lang yung reason na naisip ko kung bakit nasa itong cellphone ni Trixie. Sandali lang, ha? Bago mo ako i-accuse ng kung ano-ano, lilinawin ko lang. Wala akong kinalaman sa pagkawala ni Trixie. Di ba sa'yo na mismo nang galing? Nakausap mo yung witness, di ba? Kailan ka huling bumisita dito? After natin magkabate, pagka-uwi ko sa bahay. By that time, nawawala na si Trixie. Posibleng nasa yun yung cellphone. Check na lang natin yung CCTV. Tingnan natin yung mga tao pumapasok. Halika. Bakit offline? Bakit parang lahat ng files corrupted na bigla? Spencer, wala bang ibang pumapasok dito? Wala bang gumagalaw ng gamit ko? Wala naman, bro. Lahat ng customer natin nandun lang lagi. Binabantayan ko pa nga sila eh. May iba bang tao pumasok dito? Wala naman. Wala mga napansin. Tsaka gaya nga ng sabi ko, andito lang lagi yung customers. Lagi ko silang binabantayan. Pues may nakalusot. Di ko alam kung sino. Pero gusto kong i-set up. Gusto ko i-in love. Lang ka na naman, Marco eh. Magbibintang ka na naman ng walang ebidensya. Dati si Angel, usapan na natin to eh. Di ba sabi ko, huwag ka basta-basta magtuturo? Let the investigation take its course. Hindi ba mas madidiin si Marco kapag nalaman ng mga pulis na nasa kanya yung cellphone ni Trixie? Kapag pumunta yun sa presinto, di makakalabas yan. Love, kailangan natin to sabihin kay Dad. Mas alam niya ang gagawin. You found this sa drawer sa shop ni Marco? Yes, Dad. And you think may ibang taong naglagay nito doon? Tingin ko yung suspect sa pagkuha kay Trixie. Gusto ko i-in. Ano na kayang ginagawa ni ate kay Kuya Marco? Inaaway na ba? Sinasampal? Kung ako sa kanya, kakalad ka rin ko siya papuntang kulungan. May ebidensya na eh. Tanga na lang ng ate mo kapag inisip niyang hindi kriminal yung asawa niya.
Lalo na ngayon, walang lusot si Kuya Marco. Malinis yung trabaho ko. Enjoy your purchase. Thank you. Oh, bro, Neil, kumusta? Ikot ka lang, marami akong stocks ngayon dito. Diyan na kayo nag-start. Libre na lang. Hindi, basta samahan niyo ako mag-bike. Samahan niyo lang ako. Hi. Good luck na lang kay Kuya Marco. Sigurado ako na siyang iisipin na kidnapper ni Trixie. Meron bang taong galit sa'yo? Nakaaway? Na pwedeng karibal sa business? Na pwedeng gawin ito sa'yo? Wala eh. Alam ko si Trixie lang may sama ng loob sa akin. Hindi kaya si Trixie ang gumawa nito? I mean, you think about it. After nagkausap kayo, walang ransom call, walang hint that may kumuha sa kanya. Hindi kaya sinadya niya magtago para ikaw masisi? Dad, pure speculation lang yan. I suggest isurrender yung phone na yan sa mga police so they can conduct their own investigation. It will not help clear Marco's name kapag nakuha nila ito. Let's just get rid of the cell phone. No evidence, no case. Dad, obstruction of justice yan gusto mo mangyari. Kung may mangiipit kay Marco, kailangan lumaban tayo. We have to do everything we can to protect Marco's name. That's my decision and that's final. Sorry, Dad. Excuse me. Marco, come here. Pwede ba? Huwag kang papayag sa gusto ni Dad. Please. Ang daming pwedeng options para maklear yung pangalan mo. Love, kahit anong angulo mo tingnan eh. Matitiin ako dito pag sinurrender natin yung phone. Makinig na lang tayo kay Dad. Sige na. Marco, kahit illegal. Look, you may call it dirty, pero at least it will clean Marco's name. And that's what's important.